Good morning. Isang mapagpalang araw po muna, no? So, ito, panibagong mukha, panibagong vlog at matagal-tagal na tayo hindi nag-vlog dito, no? So, reaction video tayo dito patungkol kay saan tayo muna, mga balbasa. Dito tayo ngayon kay Nanay Ansing na binigyan ng reaction. So, sa atin naman, walang sa anuman ito. Gawa lang din tayo ng ating reaction kung bakit nga ba ginawa ito ni Nanay Ansing. Bakit sa maraming nanghusga, maraming nagbabati ko sa kanya ay ganyan pa rin siya, no? So, parang lumala ngayon, pero sa akin ang pananaw ko ay dito ay talagang kahit pa sa mga nakaraan, no, mabalbas to, parang hindi ito sinadya ng panahon kasi minsan marami na rin nagre-reaction ito, no, parang kumbaga ay sumabay or hindi sinadya ito, no, dahil kahit nga si Ballpoint Man, no, na siya yung nakatuklas dito kay Oliver, nakabalbas. Magkatabi yung apat si yung asawa niya, no? Kaylay, si Ballpoint Man, si Nanay Ansing at si Daddy Frankie, no? So hindi nila mapipigilan itong si Nanay Ansing doon sa una, no? Yung ni-request niyang cellphone, no? So talagang may kakulitan talaga itong si Nanay Ansing, mabalbas, no? So dito yun yung gagawin natin ng reaction video, no? Ngayon kasi may panibago na naman siyang request, no? So, hindi kayo ang humusga dito. So, mawalang galang kay Ma'am Bupil, no? Ito, gagawin natin reaction. Ako ay wala sa anuman ito at ako ay magre-reaction lang din, no? Dahil tayo ay na-strike na ni Daddy Frankie dahil nga siguro sa mga mali na ating magre-reaction ay ito, dito tayo magbe-base sa kanila na lamang, no? Sa sinasabi, no? Kasi pag tayo ang nagbigay ng opinion ay nangyari ay parang hindi ayon si Daddy Frankie at gusto niya ipatas lamang. So sa atin naman ipatas lang, pero dito pagdating kay Nanay Ansing ay masasabi ko dito na ito mamaya konti gagawa tayo nito dahil nagbigay na ng reaction video itong si Ma'am Bopil. Ito, pakinggan muna natin. Araw sa atin lahat. Okay. So guys, ito guys, ano po, bago lahat syempre. Yan, no? So ito, nararapat bang kumbaga ay, di ba, yung itatayong bahay ni Oliver na kasi may plano na doon ipatayo sa tabi, balbas, no? So dito ay nagbigay ng reaction ito, no? So dapat ba doon sa gilid or doon mismo sa kung saan, no, na mas may mga mag-aalaga sa kanya kasi wala namang iba wala na may mag-aalaga nito pag sakali na darating si Oliver diyan sa bahay nila, no, sa baluarte nila diyan sa compound nila na ng sila Kuya JJ, kapatid niya na si Ansing at si siyempre may kapatid pa tong isa yung medyo matanda na, no. So yun po, no, ang gagawin natin ng reaction. At dito narapat ba, no, saan ba ang parte na lupa na sinasabi at bakit doon ba sa gilid, no? Pero meron, kung ating maalala, yung dating kulungan, no, mga balbas ay doon daw muli ibabalik kung sakaling kasi meron tong binanggit si Nanay Ansing natin. So pero pakinggan muna natin yung reaction dito ni Ma'am Bopil, no? So gagawa din natin to ng reaction, okay? Ating kalimutan na supportahan ang bawat upload po nila Daddy Frankie. Ayun lang, no, sa before natin, pa, syempre di ba, subscribe at i-like at i-share natin yung mga uploads ni Daddy Frankie para at least paano ay sa bagay kanino ay nag-number 1 na talaga si Daddy Frankie pagdating sa charity vlog, no. So dito ay suportahan din natin, no. So syempre yung channel natin ay kailan sana like nyo rin, no, at please dan subscribe na rin, okay, kung nagustuhan nyo. Pag wala akong problema yun, okay. So tuloy tayo. Ayun guys, ito po, talakayin po natin at pwede po kayo magbigay ng inyong mga kanya-kanyang opinion. Yun, no, kasi opinion to sige, go. Anong plano doon sa pera? Siyempre, kailangan din na makakuha sila Daddy Frankie na kanya-kanyang opinion. Kailangan din makakuha nila Daddy Frankie ng mga opinion. Siyempre, kinukulan din ng opinion yung kapatid si Ate Ansing, makuhaan din ng opinion yung mga viewers. Malaking bagay yun. And then, kung ano yung alam niya majority, alam ni Daddy Frankie na ito yung marapat gawin, ganito. So, mas magkakaroon ng idea si Daddy Frankie. So ito na, dito muna tayo, umpisa muna natin. Likha pa rin po ni Daddy Frankie. Tinanong si Ate Ansing, ano ang iyong opinion patungkol sa kaperahan ni Kuya Oliver? Salamat sa text. Okay, wait lang, kasi may nasa YouTube ko lang kasi binibisihan. Kasi marami. Ito muna, mas maganda umpisa natin kung saan yung part na doon na nagtatanong. Ano po, likha ni Daddy Frankie, guys. Ito kasi hindi, ito mga balbasa, napansin ko dito, obserbasyon ko lang dito, no, tuwing may interview si Nanay Ansing kay Daddy Frankie, kahit
siguro sasabihan ni Daddy Frankie na ito ang gagawin, ito yung sasabihin, hindi maiwasan eh. Dahil itong si Nanay Ansing nga ay may kakulitan talaga eh, no? Hindi niya maiwasan na maitanong at mahingi at parahingi, at yun yung ano niya eh, naging role niya rito, no, na mabalbas na, which is na nagkataon din na marami ang nababash, kasi hati yung viewers dito eh, hati ang mga nagkagusto nito sa kanya kay Nanay Ansing, at hati din ay yung mga hindi nagkagusto, no, yung mga basher, no. So yun, kaya nga nangyari na sa bagay lahat naman ng upload video ni Daddy Frankie dito, no, sa ngayon ay malakas talaga, no. So lalong lumakas nung nandyan nga si Nanay Ansing, yung pang-aasar o yung pang-aano niya sa mga. Kasi alam ko parang sinadya, pero hindi ito, kasi wala namang kung sa ano man ito. Ano naman ngayon kung talagang ganun si Nanay Ansing, wala na tayong magawa kung ganyan ugali niya, no? Kahit anong awat ni Daddy Frankie na wag gawin, or di ba? Kasi hindi naman talaga tama yun, dahil nakafocus tayo dapat doon sa pagtulong kay Oliver, or yung tulong dapat ay mapunta kay Oliver, hindi kay Nanay Ansing. Nagkataon lang na talagang napakakulit itong si Nanay Ansing, no? So hindi natin masisisi yung kakulitan, kasi kung ikaw, lahat ng tao kung may kakulitan, minsan may mga dahil sa kakulitan ay talagang umaasenso, di ba mga balbas? Totoo naman real talk tayo dyan, no? So dito, tingnan mo si Nanay Ansing, totoo naman talaga na yung butas, yung bahay niya, may mga butas, ang dami, no? So dahil napakahirap na, pinakamahirap na kumbaga, di ba, kalagayan or sitwasyon ay nandyan kay Nanay Ansing sa mga nakaraan, no? So ngayon ay parang nablibless siya, nabihiyaan, kasi bakit ito si, di ba, kung bakit tinatanong nyo, si Nanay Katilding or sino ba yun nag-sponsor sa kanya, binigyan ng 5,000, ay bakit siya nagustuhan, di ba? Doon sa kakulitan niya, binigyan siya ng pambili ng yero, di ba? So marami ang nagagalit, at marami din yung kumakambi dito. Sa atin naman, wala tayong bias dito, no? Neutral lang tayo, mga balbas eh. So doon ay ano ba, at bakit ba natin gagawa na to ng reaction? Siyempre, di ba, na i-public kasi ito, no? So dito tayo mag-debate sa sinasabi ni Nanay Ansing doon sa mismong pag-interview ulit muli niya ni Daddy Frankie sa kanya. Okay? So ito, pakinggan natin. Wait lang, napalaksan ko muna. Ito ka. Alam kung saan ko gagastusin, kasi kaya na sinabi ko, hindi ko naman binabawasan yung savings ni Kuya Oliver. Okay. Pero sa ngayon, tatanungin ko lang si Nanay Ansing. Ito guys, ano po, sana wag po natin mamasamain kung si Daddy Frankie ay nagtatanong. Maganda rin po na makuha kung ano po ang opinion. Yeah, tama, no? So kasi ito si Nanay Ansing ay wala naman problema talaga to eh. Wala. Ang problema lang dahil makulit ka talaga to, no? So, syempre, 'di ba, hindi dapat natin pwedeng masamain yung yung pagtatanong ni Daddy Frankie kay Nanay Ansing, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na bakit mo tinatanong gano'n, at bakit ba kailangan na tanungin, 'di ba? Dapat nga ang tulong, at bakit binibigyan ng chance ni Daddy Frankie, ito yun eh, allegedly, 'di ba? Malalagyan natin allegedly na di umano, no, mga balbas, na bakit niya tinatanong ito, ang dapat na ang focus dito, yung talagang ang tulong na dapat ibibigay doon na lang lahat kay Oliver, no? So nagkataon syempre, 'di ba, kamag-anak at adik dito, pinaka matandang ate ata ito ni Oliver, si Nanay Ansing, ay hindi natin maiwasan magtatanong, kaya hindi natin masisisi talaga dito si Daddy Frankie. Okay, so tuloy natin. Ito, Kapatid, hindi lang si Ate Ansing. Sana yung lahat ng mga kapatid, mas maganda po ito ay napapag-usapan, dahil about po ito sa sa magiging titirhan ni Kuya Oliver, kung ano yung plano. ito mga balbasa, sa ngayon kasi hindi pa gaanong, nakikita naman yung improvement ni Kuya Oliver, malapit na at talagang totally halos gumaling na si Kuya Oliver, no? So ito ay kahit pa man na ito pagdating na araw, no, na talagang gumaling na siya, hindi natin pwedeng sabihin natin na hanggang dyan, or 'di ba, sa akin sa shelter wala problema dito kay Daddy Frankie, no? So pero darating lang yung time na hindi naman pag-ari ni Daddy Frankie si Oliver, iuwi talaga yan doon sa bahay mismo nila, sa baluarte nila, no? So doon, sino nga ba ang marapat at sino nga ba ang pwedeng mag-alaga, no? Yun yung tanong dyan kasi hindi naman pwede hindi natin i-guide ito si Oliver pagdating ng araw na siya ay gumaling na, no? So nandun kasi yung time or mga panahon kung ating i-refresh is sariwain natin ay napabayaan, no? So doon, no, ngayon
ay muli at panibago ito parang kumbaga hamon at tagok or parang kumbaga di ba hinahamon dito si Nanay Ansing dahil nung una pa lang hindi naman nila nagampanan nung pagtulong at dahil sa medyo kahirapan ng buhay no at hindi nila talaga kayang panindigan at tulungan ito sa mga nakaraan ito si Oliver no. So ngayon panibago no, so nag-approach siya or nagbigay siya ng suggestion or na dito na nasa gilid ng bahay niya no. O kung ganito ang mangyayari, paano may assured no? Paano makasiguro dito si Daddy Frankie na talaga maaalagaan ito si Oliver no? So hati yung ano nito no ng opinion or kung bakit or paano na lang ano. So yung mga tanong dito so tuloy natin. Makuha ang opinion, makuha kung ano yung saloobin ng bawat isa. Huwag po natin sabihin na, Daddy Frankie, bakit ba? Tanong ka ng tanong. Yes, normal po. Tama na po na magtanong. At makuhaan din po kung ano ang mga kagustuhan ng mga kapatid. Baka meron sasalo. Kaya lang, ngayon lumalabas na ayaw na saluhin ni Ate Ansing, ayaw na patirahin ni Ate Ansing si Oliver sa bahay niya at doon man yung kwarto doon po ay para na sa kanya anak na lalaki. O tuloy, nakuha ng gusto Pero no, paano naman ko si Kuya ko Oliver? O yun na. Nanay Ansing, yung pera ni Kuya Oliver is 140,000 na. Ano ang magandang plano? Isipin natin pag bumalik na si Kuya Oliver dito. Yung 140,000 madadagdagan pa Kuya. So, ano ang magandang plano pag bumalik si Kuya Oliver? Hindi ba't ang sabi ni Ate Ansing, pag uuwi si Kuya Oliver sa bahay niya, doon niya sa kwarto. Pero ayaw na po niya. Ayaw na ni Ate Ansing doon sa kwarto niya. Ito, pakinggan po natin. Ano yung plano natin sa pera ni Kuya Oliver? Yung, pasensya na guys, kung pini-play stop ko po. Kasi minsan may mga naiirita. Huwag po kayong maiirita. As reactionist, ito po, ang tamang paggamit ng video clip. Iwas. Yan mga balbas no. So yun po ang sinabi at dito nga naitanong dito so diretso na natin sa dulo no kasi nandito tinatanong nga dito si Nanay Ansing ni Daddy Frankie no. So yun nga iba-iba yung kasi isip nito si Nanay Ansing hindi natin masisi dito si ibigay yung ganang sa kanya. No? Dahil ang isang bahay, kapag nagpatayo ka ng bahay at bato, mabubuhat mo ba to para ilipas sa sarili property mo? Okay lang sana kung ang ilalagay diyang bahay ay kahoy na kayang buhatin pagtulong-tulungan. Ang gawin, partihin, marapat lang po sana. Ito talaga yung pinakamaganda rito. Makausap nila Daddy Frankie, lahat ng magkakapatid. And then mapag-usapan mo yung patungkol sa mga partihan ng kanilang lupa. Dahil naman ito nga na meron lupa ni si Kuya Oliver. Hindi po pwedeng walang lupa si Kuya Oliver dahil kapatid ninyo. Si Kuya Oliver, kung kayo man ay meron din po iyang kapatid ninyo. Pero natatandaan ko yung sinasabi ni Ate Ansing nun. Kung hindi, meron po siya. Kaya lang, kung hindi po sana siya ganyan, at kung siya po sana may asawa na, meron din po sana siya. Kaya may asawa o wala. At dahil siya ay kapatid ninyo, anumang lupain, gaano man kalaki, ang iniwan na magulang ninyo, papartihin ninyo, magkakapatid yan. May karapatan si Oliver. So ngayon, kung dyan magbabahay sa tabi mo, aba, wag. Bakit? Diyan. Yan so yun po no bakit at nasabi ito ni Ambopil na wag at wag na wag kasi ito mga balbas kung halimbawa nga no magkataon na talagang may asawa si Oliver at itabi lang no parang kumbaga pader lang ipaghitan na balbas baka angkinin pa muli or sa mga susunod din natin alam yung isip ng bawat isa di ba so dito baka mamaya mag-away-away or something like na parang di ba di umano na sila siya naman ang nagsasabi dito na talagang gusto niya na paalagaan talaga si Oliver kung sakaling babalik na dito at babawi siya no so yun may pinampangako niya di ba yan mga sinasabi niya sa mga nakaraan so dito bakit ba nasabi ni Ma'am Bopil na sino mag-aalaga nito Ma'am Bopil kung halimbawa no so yun po yung ating katanungan dito kung si Kuya JJ wala binata si Kuya JJ no may anak lang no at dito naman sa isa ay medyo matanda na so saan at kanino nga ba no babalik na lang si Oliver sa shelter or hindi natin alam Meron siyang manang lupa. Partihin yung lupa, itukan nyo kung alin yung ganang sa kanya. Dahil sa lupa naman no may kung ganito walang maliit na bagay lang naman siguro ito no kasi kapatid niya bilang kapatid may babahagian niya ng lupa no so kahit paano kahit para sa babahay lang or sa bahay lang ni Oliver wala sa problema ito kunti lang naman ito siguro no so bilang anak or kapatid nyo nila no bibigyan nyo kailangan nandyan no may party ito si Oliver sa usapang lupa ito no so yun po no so kung sa atin lang naman dito ay pag dumating yung time na nandyan na nga si Oliver ay saan nga ba no so tuloy natin at doon siya bayad hindi pa pwede dyan sa gilid mo
Oh, mawalang galang no, syempre. Sino mag-aalaga dito? Pag halimbawa, hindi nga, no, makulit lang naman talaga si Nanay Ansing. Pero pagdating dito, eh, kung pag-aalaga, eh, kapatid mo naman, siguro baka maalagaan niya yan, Mang Bopil, no? No? Eh, sa akin walang sa ano man ito, eh. Kasi pagdating sa pera, alam ko mainit ka. At yan, pagdating sa kaperahan ni Kuya Oliver. Makulit lang talaga, na makulit sa pagdating sa pera, kahit naman sino, pagdating dito, eh, ito din chance na makakuha at makakul. Huwag naman natin sabihin na kulimbat, you know. Eh, yun nga, ang problema dito, dahil makulit lang talaga, at si Daddy Frankie naman ay hindi naman yata ano no, gusto lang siya magtatanong na siya bakit ganto, bakit ganyan no. So yun na yun, role ni Nanay Ansing. Marami siyang basher, kaya nga dumami siguro, isa sa mga, pero sa bagay nga, ulit muli, no, sasabihin ko sa inyo, malakas talaga views kahit wala si Nanay Ansing, no, kahit anong uploads ni Daddy Frankie sa mga videos niya, malakas naman talaga, di ba? So, nagkataon din na malakas din pag nung dumating itong si Nanay Ansing, no, sa interview, dahil marami Medyo na si Kuya Oliver. basher. Medyo magaling na si Kuya Oliver, may mga Ah. bibigay ni Daddy Frankie ng pera. Baka mamaya mamalay ubos ang pera ni Kuya Oliver. Ay alam mo naman napakabait ng kapatid mo. Hindi pala imik at hindi nga para sumbat, hindi nga nagsusumbat sa ginawa ninyo. Ewan ko lang, sa bandang huli. Hindi, dito naman, meron tong ano, Hindi dapat. ibig sabihin, kung pagdating sa ganito, siguro, gawa ito ng kasulatan, no? May problema, may barangay naman, no? Magbigay ng kasunduan, ganyan. Kung ito mangyari, babawiin niya din Frankie yan or something like na. Kasi, di ba, bilang isang charity vlogger, at may, ano yan, may tawag nito, yung parang kumbaga, sila po ang namamahala or di ba meron silang karapatan diyan dahil sila yung nag-aalaga diyan, di ba? Sila yung nag-aalaga at pagka na turn over na yan at hindi maapalagaan na maayos ay malamang baka babawiin at wala nang karapatan uli-muli no na alagaan itong si Oliver kung ganyan ang mangyayari na pagpipirahan lang niya or something like na ganun, di ba? Sa pangpera at doon kinukuha mga balbas no. Nandiyan na didikit sa bahay mo. Ibigay ninyo yung parting lupa yung gano'n sa kanya. And then, Kaya ang problema nga dito, Ate Bopil, sino ang mag-aalaga? Ang tanong dyan, no? Sino? Kasi nga, nung pagbisita pa lang dito, no? Kung sino ang mag-aalaga, ito nga, napipilit natin, itong sila Kuya JJ at dito ni Daddy Frankie, ito si Nanay Ansing at si JJ. So, iba-iba kasi isip na ito, no? So, kung tama siguro, yung opinion mo na huwag dyan sa tabi, no? Tama din na ilip or gagawan ng parte or di ba kahit katiting na lupa para doon sa bahay mismo ni Oliver. Pero ang tanong dito, no, malaking tanong, question mark, sino ang mag-alaga sakaling nandyan na si Oliver? Okay? So ako na lang kaya. Hangganan, bakuran. Kung may pera si Oliver, siguro naman kaya-kaya po yan. Kaya-kaya po yan. Na magtulong-tulungan. Dito kayo separate natin yung topic doon sa kwarto. Mamaya ko i-play. Ang akin lang dito, kung may pera naman si Oliver para pampatayo ng bahay niya, tayuan, gawaan ng bahay sa sarili niyang lupa. Hindi po pwedeng Tama yun, tama, no? So, gagawan talaga, gagawan ng sarili, pero hindi ganoon or kung malapit man, hindi yung dikit doon sa pader, no? Doon sa pader at dapat may, kasi kung si Oliver kasi medyo mabait no? Baka mamaya, hindi na darating ang time na ang mangyari dito ay hindi magkakaintindihan ay at least kahit paano nasa hiwalay na sila or hiwalay yung bahay niya no kahit paano, di ba? So pagdating naman dito sa sana hindi mangyari muli na nangyari na yung sa mga nakaraan niya at na ibalik uli no. So sana hindi, pero nandiyan naman si Daddy Frankie at mag-guide sa kanya. Nandiyan ang Daddy Frankie ay hindi na siguro papabayaan ito si Oliver kung sakaling nandiyan na sa mismong baluarte nila, sa compound mismo nila ni Nanay Ansing, ni Kuya JJ, mga kapatid at sa lahat lalo na kay Oliver no. So yun po no. Tuloy. para pampatayo ng bahay niya. Tayuan, gawaan ng bahay sa sarili niyang lupa. Hindi po pwedeng dyan nakadikit sa'yo. Buti sana kung wala kang history na ikaw ay para hingi. Oh, sorry. Huwag ka magagalit. Love kita, Ate Ansing. Buti sana kung wala kang ganun na kwento. Ay, alam naman ng tao yan. Kasi ano kasi talaga siya para hingi, para ganito. Yun yung role niya, no? So, bayaan na lang natin siguro ito, no? So, hindi naman siguro kalakihan yan at talagang kayang-kaya naman, no? Nakakakulimbat na ito ng sponsor, no? So, ito ay wala naman, si Daddy Frankie naman siguro, ay hindi naman ito, no? Sa kanya lang naman ay nagtatanong siya, pero hindi niya inaayawan, no? Bilib lang tayo dito kay Daddy Frankie kahit anong request ni
Nanay Ansing na bilang kapatid lamang na dapat ay ang intensyon ni Daddy Frankie ay ang tulungan ay itong si Oliver dahil doon sa kondisyon, sa sitwasyon at sa mga nakaraan, no? So ngayon pinapagamot, malaki yung gastos ni Daddy Frankie dito, ay gayon pa man ay hindi siya nagreklamo dito sa hingi ng hinging kapatid mismo ni Oliver na si Nanay Ansing, no? So ito naman si Nanay Ansing hindi rin lubos maisip at bakit ganito na lang isip niya kahit nga sila Ballpoint Man, sila Ma'am Jelay at ito si Daddy Frankie, no? Ay hindi makapagreklamo dahil at doon sa mismong ora mismo doon sa pag-interview or sa hindi nakakat sa video no, na ito hingi ako ng cellphone, hindi na naman ako ng rep o hingi na naman ako ng kung ano man, no? So hindi na naikat at talagang yun na yung play or role play ni Nanay Ansing, no? So daming naasar doon sa sinasabi, pero pagdating pagdating sa bahay dapat hiwalay talaga at kung magkataon na nandyan na, no? So pwede namang puntahan na lang ni Nanay Ansing at bisitahin ka malapit lang at talagang siya mismo, no? Pagdating sa pagkain isasakupin na niya, no? So kasama si Oliver at pagdating sa pag-alaga ay time to time ay pupuntahan niya at i-guide nila, no? So kasi nung magkapatid diyan, no, para kahit papaano ay maiwasan na yung babalik sa nakaraan or dating kung sino man si Oliver, no? So mga lima mabalbas. So yun, sorry, no? At ngayon lang tayo nag-reaction at dyan po, believe tayo dito kay Daddy Frankie dahil hindi man lang siya nagbibigay ng kumbaga anuman na reklamo tungkol dito sa kapatid ni Oliver na si Nanay Ansing. Okay, so hanggang dito lamang, isang mapapalang araw po muna sa lahat, lalo sa ating lahat ng mga charity vlogger, lahat ng mga reactors, lahat po ng mga viewers natin, syempre kayo, viewers, OFW at sa lahat ng mga naka-subscribe at nakasubo pa sa atin at mga viewers na talagang nandyan at hindi nag-skip na ads. Thank you, God bless at mabubay po tayong lahat. Bye-bye!